Magandang araw po mga kaibigan at welcome pong muli sa aming munting backyard. Today's episode ay magpapalit na kami ng sistema sa pagpapakain sa aming tatlong piglets na nasa 42 days old, from dry feeding to wet feeding. Sa inyong nakikita bago kinuha ang ibang piglets ay dry feeding po ang sistema ng aming pagpapakain at tatalakayin natin ang iilang mga advantage o disadvantage sa bagong pamamaraan sa pagpapakain. Meanwhile, galing po sa dry feeding ay gagawin na naming wet feeding para sa tatlong piglets na naiwan sa amin. Kumuha lang ng sapat na dami ng pagkain at ibabad lang sa tubig ng ilang minuto. Dito na kami naghalo sa bahay dahil nandito nakastock ang mga pagkain nila. Lagyan ng tubig at hayaang nakababad hanggang sa maging parang lugaw. Sa katunayan ay pang 3 araw na nila ito na nakababad sa tubig ang pagkain. Sa umpisa ay konti lang ang sabaw at inoobserbahan hanggang maka-adjust na sila at ngayon ay mas masabaw na. Habang lumalaki din sila ay gradual lang ang dagdag sa feeds at tubig. Yung maubos lang nila bawat rasyon dahil iniiwasan namin ang pagtatae o di kaya ay mapapanis ang pagkain dahil sobrang dami at hindi na nila maubos. Nandito na kami sa kulungan at inuna na muna ang mga inahin sa pagpapakain. Timing din dahil nagugutom na ang mga piglets at ilang sandali na lang ay ibibigay na ang rasyon nila. Mas magana po silang kumain kapag may tubig at madali lang nilang maubos, hindi katulad ng sa dati ay kumakain naman pero matagal nilang maubos kapag dry feeds. Ang isang kagandahan din ng wet feeding ay madali nilang ma-digest ang pagkain na nakakatulong na ma-convert agad into energy ang pagkain at mapapabilis ang paglaki. Tingnan po ninyo magana po silang kumain. Sadyang mga babae ang iniwan namin dahil pagpipilian sila na gagawin naming mga inahin. Kung makikitaan silang lahat na may magagandang mga katangian ay mas mabuti para may dagdag na 3 dito sa backyard, in God's will. Habang bata pa ay sinasanay na rin namin na pakainin ng mga dahon tulad ng kangkong at madre de agua, katulad sa lahat ng mga inahin dito at mamaya ay bibigyan namin sila ng kangkong. Ubos na ang pagkain at mukhang kulang pa yata, bibigyan naman ng kangkong sa ilang sandali kapag nasimot na ang pagkain nila. Mukhang excited sila sa kangkong, sanay na sila nito dahil naturuan na sila noong mas bata pa. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.